gabi kanatong tanan. Welcome sa Dialogo sa Pagtuo nanuka dinhi sa syudad sa Tagbilaran City, Bohol. I-welcome ko kamo na ining duha kahabig kinsa magbayloay sa katarungan pinaagi sa proposisyon nga pamatud-an. Dinhi sa afirmatibo, ang affirmative side magpamatuod nga ang simbahan nga Katoliko o Roman Catholic Church kini nga simbahan ang tinuod nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Mao kini ang presentasyon sa affirmatibo ug dinhi usab sa negative side ato sa madunggan unya ang iyang destructive speech. Sa negative side, Pastor Claudio Alpici mo'y muguba sa pagpamatuod ni Brother Stalwart Nguho ang atong affirmative side. Ang atong role is one round system. Dunay 5 ka minuto nga pagpabarog ug sundan kini sa 5 ka minuto nga cross interpellation ug human sa mong cross examination 5 minutos mobanos gidayon ang negatibo sa iyang 5 usab ka minuto nga destructive speech ug ang summary period tag 5 ka minuto. Ang unang speaker ang negative side, ang last speaker ang atong affirmative side. Hinumduman nato ang atong mga roles sa debate o dialogo. Dunay usa ka pangutana nga tubag o ang pangutana usa-usab ka minuto nga tubag. Dili pwedeng mosapaw o walay ad hominem, walay perso nga pagpangatake sa both side, kundi ang buhaton lang ang pagguba o pagpabarog sa ilang gikasabutan nga topic. Okay. So, andam na bang tanan sa pagpaminaw sa atong dialogo sa Pagtuo? Kung andam na atong formal nga pagasugdan ang atong dialogue sa tema nga pamatud-an ng Roman Catholic Church, mao kini ang tinuod nga iglesia kung simbahan ang itukod sa atong Ginoong Kristo sumala sa Biblia referensya. Timekeeper 5 ka minuto magsugod. Sa pagsugod sa atong affirmative side, Brad Stalwart Nguho sa iyang 5 minutes presentation. Maayong hapon sa tanan. Sa di pa natin sugdan, mag-ampo kita sa Ginoo mga kaigsunan. Manindog ta o magdungan kita paingon sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos maana kanimo. Bulan kas ko pain ang tanan, bulan mo sa bambungang saknas sakyan mo sa Jesus. Amen. Okay, daghang kayong salamat sa mga kaigsunan nato nga naabiniog sa mga taga-Bohol, taga-Tagbilaran. Pastor, pwede nga mapungko lang sa ka para dili ka barikosan sa pagtinday. May bangko, pwede na ka dito sa gilid. Okay. Salamat tayo ninyo sa inyong pag-abi-abi sa mga labinan nila ni Brad Kaloy, ang presidente din sa Catholic Faith Defender Tagbilaran Chapter, Brad Libot Obrasher. Sabi na sa amo ang head servant sa CCM, Brother Paul San Pablo Alima, o sa tanan nga mga CFD national o sa tanan nga mga grupo sa simbahan nga nalipod nining maong pagtuo. Sa among bisita po gikan sa Cebu, naga si Brother Ray Arms, no? Salamat sa pag-adto rin o sa pagsaksi sa atong market preaching, labi na karon nga dunay itawag og dialogo. Ang pamatud-an nato karon mga kaigsunan, kining atong gipasakupan nga simbahan. Nga kaniadto usa sa akong giguba, gidaot nga simbahan. Nganong ako man ang gidaot giguba, kadi man ko Katoliko kaniadto, sa badista man ko. Nga karon sa grasya sa Ginoo, nibalik na ko din sa simbahan Katoliko. Kaya mangyayot ko, kini atong kaatbang, mabalik po si pastor sa simbahan Katoliko para mag-uban tang tanan. So ako pamatud-an ako nga ang Roman Catholic Church, tinukod sa ating Ginoong Jesucristo sumala sa Biblia o mga standard nga referensya.
Pag nakaganay mo pamatuod, napoy nagsupat. Ang Ginoo nagpamatuod, napoy yawa nga nagsupat. Pero ako na ingon nga yawa si pastor. No? Na naman yun na. Pag ang Ginoo magsultig tinuod, napoy nagsupat. So salamat. Ano mga kaigsunan? Kining simbahan nga itong gipasakupan nga mao ang tag-iyan ini sa Ginoong Jesucristo. Iyahan ning gitukod. Iyahan gitukod. Asa niya gitukod? Sa Mateo 16:18. Mateo 16:18. Matod pa niya, I will build my church. Tukuron ko ang akong simbahan. O bisan gani ang gahom sa kamatayon ini, dili makabuntog. O gihatag niya kang San Pedro ang yawi sa gingharian sa langit. Ugon sa imong itugot sa yuta, matod pa niya kang San Pedro, itugot usab sa langit. Ugon sa imong idili sa yuta, idili usab sa langit. Unya kining simbahan na, iyan ang gipamatud-an ni Kristo. Efeso Kapitulo 5, versikulo 23. Si Kristo ang ulo, ang iglesia ang lawas. No, kaya nagtukod mo na atong Ginoong Jesucristo. O simbahan. O sa maning simbahan na ang iyang itukod. Hinibitang madtot at abogado, na naay kaso. Yun ay usa ka kaso nga atong irisol. Kinahanglan ang nipahil og kaso, sa iyang gipahilan og kaso, doon na siya daghan nga ligon nga ebidensya. Ay mapahil nga nagkagkaso nga imong ebidensya usara ka buo, kulang na, dili na kadaog sa husgado. Kung kinahanglan mo pamatuod, ganit ka nga sayop na, kinahanglan doon na kay gidala nga tinuod. Kung sa may gidala karon nato nga tinuod na iksa. Diya! Hinamdamin ninyo mga kaigsunan na ang atong kalibutan doon ay dagan sa kasaysayan ini. Ang kalibutan na gipuy-an nato doon na siya'y kasaysayan. Kaya kining kasaysayan sa kalibutan, ang nagbuot niini mao ang atong Ginoo. Isayas Kapitulo 41, versikulo 4. Matod pa sa Ginoo, ako ang naghimo sa kalibutan, ako ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Kaya nga, ang simbahang Katoliko, doon na siya'y kasaysayan sa kalibutan. Ambot kini atong kaatbang na may kasaysayan ng ilaha. Yan ang kasaysayan ini, musangko ni sa 2,000 years, 2,000 century, no? 19th century, 2000 century. Pero kining simbahan na atong ipasakupan sa atong Ginoong Jesucristo, sumala sa kasaysayan. The Philippine Ionic Nation, matod pa. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ. Niya pa, the new book of knowledge. So, unsa kuno ang dakong kabilin sa mga Espanyol din sa Pilipinas na relihiyon, mao kining Romano Katoliko at tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. The new book of knowledge written pa, the history of the Roman Catholic Church began in the upper Rome in Jerusalem. Almost 2,000 years ago, about 130 person were gathered there. Matod pa, they were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. The church may be described the society founded by Jesus Christ. So kini atong gipasakupan nga simbahan, diin kita nanimba diya sa basilika, adin kita nanimba diya sa basilika, nanimba pa diya sa atong mga simbahan. Kanang simbahan na liko nga gipamatudan na tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. Kanuan, ang Biblia nagtugan niya si Kristo, nagtugon ng simbahan, ang kasaysayan nagtugan niya kining simbahan na nagitugon ni Kristo sa Biblia, niya gipamatudan po sa kasaysayan sa kalibutan. Idinay ni sa kong kaatbang gawas na gawas sa nagpuyo din sa kalibutan. Okay, palagpakan na to ang first constructive speech sa atong affirmative side. Kumana ang 5 minutos ka presentation. O karon andam na ang pikas habig sa 5 ka minuto na cross-examination. Atong hinamdaman ang tema, pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mong tinuod nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Ang 5 ka minuto, 10 minutes na?
10 minutes. Okay. So atong dugangan og 5 ka minuto. So timekeeper, pakisit ang atong orasan. 10 minutos na cross-examination. Okay na? Okay. So, Pastor Claudio, magsugod ang imong 10 minutes sa pagsugod nimo pagbuhat sa imong unang pangutana. Mayong gabi, Sir Estewak. So, ang akong pangutana nimo kay ipangatudaan man nimo nga ang Katoliko Romano mao ang tinukod ni Kristo. Unang pangutana, Katoliko ba ka? Kanindot sa pangutana nga wa gigamitag logic. Yes, Katoliko ko. Pamatandaan malay na ako, hindi ko Katoliko. Pangutana ganito, gamitan na itong logic. Wala tingalibuang tao, wala tingalibuang pastor na magpamatuod. Saya gipamatandaan nga dili siya asa na sakop. Patuon ko, dili ka, walay tao nga buang nga magpamatuod sa simbahan nga wala niya napasakupan. Kaya nga pag-iwag Katoliko ba, Katoliko ko. Wala mga kaigsoona, no? Kaya salamat. Sunod po ito na. Kay Katoliko na dahi ka, dagang kayong salamat kay Katoliko dahi ka. Kay imo hagin ko na yan. So, sunod na pangutana. Pwede ba po nimong tubanan o unsa ng pinulungan ng Katoliko? Unsa na nga pinulungan ng Katoliko? Hello. Hello. Mr. Moderator, objection. Ang amang kasabot, ako pamatundaan ang Roman Catholic Church, tinukod ni Cristo, yung kago niya wala ko nagpamatuod na pinaagi sa pulong kung unsa ba ng pulungan ng Katoliko. So akong ipamatudan nga dapat ng bugagon na kining Romano Katolikong simbahan, tinukod ni Cristo, wala ko nagpamatuod anig unsa ng Katoliko. So, ang ruling sa moderator sa imong objection, ang word nga Catholic naa sa tema. So, gigrant na ko ang pangutana sa negative, palihog tubaga ang pangutana unsa man ang meaning sa Catholic kay naaman sa topic. Nagruling na ang moderator. Okay, nagasalamat. Ato tubagon. Unsa ang meaning? Ang meaning sa Katoliko simula pa, dili na ako ha, na ako'y gitawag o kanang ebidensya. Ang meaning sa Katoliko mao ni Catholic, matod pa rin, katahulos gikan siya sa Griego. Ang meaning niya universal, general, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. So ang meaning sa Katoliko, makailapon, universal, o kining Katoliko na ang simbahan nga imong ipangutana, tinukod sa among Ginoong Jesucristo. Wa mo'y labot kaya mo arane. Sunod na pangutana, kanang unsa may binisaya na universal kay wala ka grado. Unsa may binisaya sa universal kay wala ka grado. Wala ko na ingog na kay grado, wala. Ako lang gi-explain sa imo ha. Ang binisaya lagi sa universal. Sulti na lang ako ganina. Mahimot na redundant niya na. Makailapon lagi ang binisaya ni anang Katoliko. Ug matod pa sa ebidensya, kining makailapong simbahan nga mao ang Katoliko, gitukod sa amang Ginoong Jesucristo. Wala may labot kadi man ka Katoliko. So amo lang dili ni inyo. Kandal salamat kay ang Katoliko day ang binisaya makailapon. Wala ko maklaro pa ito ng mga tana ko. Unya, mula tag na sa moderator's time, dili ni panahon sa pagpangomentaryo. 10 minutes cross interpellation, dili ta mangomentaryo dito sa pangutana. So proceed sa imong ikatulong pangutana. So, ang imong kuhan nga makailapon ng Katoliko na ikaw, Katoliko man ka, ang akong pangutana, nikailap na ba ka sa tibuok kalimutan? Kaya naging mo ka Katoliko ka. Bisag misleading ang question, ako lang tubagon. Wala ko na ingon, ako membro ko sa simbahan nga makailapon nga tinukod ni Kristo. Misleading mo na yung question. Ako lang natubagon para dibuta. Ang akong gingon nga makailapon, ang simbahan nga akong ipasakutan. Wala mo'y labot. Unsa man yung Katoliko, mao na ang simbahan nga tinukod ni Kristo. Ako Osborn, Catholic.
Greek Catholicos, universal, general, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Kung naa ka nining simbahan na, nasakop ka nining simbahan na, apil ka sa Ginoo. Kung wala ka masakop, di ka apil. Mananingon ko, wala kay labot. Pinahagi sa mabasa sa Biblia, kinsa man ang makailapon, ang Katoliko o si Kristo. Misleading na po, pero ato lang yan mong tubagod. Ang kanang simbahan na iyang gitukod, maunang nikailap sa tibuok kalibutan. Kaya gipawali man na Mateo 28, 18-20. So nikailap na siya, naabot sa Loon, naabot sa Tagbilaran, naabot sa pag-upan din sa atong sa Bohol, naabot Cebu, naabot sa Pilipinas, Dawis, naabot ka dito sa General Santos City, Surigao. Muning kini mga pastor, kauban na ako mga converted, nibalik sila, kay gusto sila magpasakot nining makailapon na simbahan, kay gitukod ni Kristo, kung walay lain sumaya sa kasaysayan, mauni ang Roman Catholic Church, manang pastor. Naghangyo minimo nga upan ta, dinita sa amoa, haron masakot ka sa makailapon na simbahan, nga diin gitukod ni Kristo. Kaya niyangkon ang kadiguniha nga Katoliko ka. Unya, ang Katoliko, makailapon man diay. So, ang akong pangutana ni mo ganiha, pinaagi sa mabasa sa Biblia. Kaya di man day ikaw may hingkailap, pero niyangkon ka nga Katoliko ka. So, mali. Kaya, parang, ang akong pangutana, tama lang inyong gisulti. Reminders, di lagi mangomentaryo. Ang ato lagi din kay 10 minutes cross examination man pwede mo premise. Pwede mo premise. So, kung naka-i-premise, sigong dahi sa imong pangutana. So, proceed sa imong pangutana. So, ang akong premise, kaya nang inyong siya nga Katoliko, unya, di man din siya mahingkailap, pinagi sa mabasa sa Biblia. Biblia mo akong pangutana, kinsa man ang nikailap sa tibuok kalibutan, pinaagi sa mabasa sa Biblia. Mr. Moderator, kaduhan na ganyan ng ipangutana. No need na akong tubagon. Kaduhan na niya ipangutana. So, basigwa na ni siya ipangutana. Tungko na lang. So, ilist ang imong pangutana. So, proceed. So, ang akong pangutana, kaya kung walang malay mong tubag, pero ako kakatubag. Ang akong pangutana na kung ang Katoliko nikailap na ikaw Katoliko pa, naman ka nikailap, pinagi sa mabasa sa Biblia, unsa man ang nikailap. Okay. Ang nikailap lagi ang simbahan. Ang nikailap katong simbahan, lagi tukod ni Kristo. Maraming Katoliko. Maraming nikailap, kaya gipawali man niya. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang mga maayong balita. So ang Bohol nakadawat sa maayong balita nga mao ang simbahan sa Ginoo nga nikailap sa tibuok kalibutan. Mula nga kaming mga pastors din nga naa din si Brad Pulalima ug uban pa mga pastors nga kami mga converted nabalik ni kay gusto mi magpasakop ni nikailap sa simbahan nga gipanatud-an din sa kasaysayan nga mao ang Romano Katolikong simbahan nga gitukod ni Kristo. So sa imong gigamit sa Mateo 28:19, ay ang bautismo man dahil mo nikailap. Ang kunon gani mo nga mali ka sa imong pag-ingon ganiha nga Katoliko ka. Mr. Moderator, objection ko. Wa pa kaning bautismo nikailap. So may objection nimo. Ang akong gingon sa Mateo 28, iwali ang maayong balita. Wa ko ningog bautismo ani kailap. Natural lang apil ang bautismo diya kay pabunyagan man. Kadto mga tao nga nawalihan, pabunyagan man sa simbahan. So counter. Ang akong counter, Mr. Moderator, ang among sabot niya, naka-record na siya. Ang among sabot niya, basta ganito nga versikulo, pwede ka pangutanon. Oo, kanang, mana siya itong counter, kaya ang yung gigamit na ba, Mateo 28:19, na malang bautismo niya, nikailap sa tibuok kalibutan, apil na ang pagwali niya. Nana siya nga, pwede nyo na po sa pinatanong. So, morally ang moderator, tubaga, Mr. Stalwart, kaya naman dahil sa inyong sabot na paggamiton ang verse,
pwede pangutana. So, last to ka question, kaya nga atong time, hapit na mo in. Okay. Ang simbahan, ni kailap siya gikan sa Jerusalem, sa Roma, nganis Pilipinas. Ngayon ni kailap man siya. Kaya gisugo man sa Ginoo ang mga apostoles na mawali sa tibok kalibutan o kining mga tao nga nawalian bunyagan. So atong palagpakan ang unang hugna nga 10 minutos na sukliay sa mga pangutana. So karon oras na ni Pastor Claudio Alpiche ang pagguba sa presentasyon sa atong afirmatibo. Atong hatagan si Pastor Claudio og 5 ka minuto nga pagbungkag og ang 5 ka minutos niya magsugod sa iyang unang pagbukat sa iyang mga pulong. Pastor Claudio. So daghang lang salamat no kanang atong pamatud-an nga ang Katoliko dili gid ni Kristo. Kay pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia dito sa Mateo 18:19 nagingon nga ang sultihan ko ikaw ay si Pedro sa ibabaw nining bato magatukuron ko ako iglesia ang gahom sa kamatayon dili gid makabuntog kaniya. So niya si Kristo tukuron ko ang akong iglesia. So dili Katoliko. Unya gipangutanan ako siya. Gipangutanan ako siya ang Katoliko ba bata hingangkon siya. Kanang mura pa gani kanang medyo mataas ang iyang tingog pero normal naman sa kuan consideration na mataas ang tingog. Nagwala na ko siya Katoliko kay Katoliko siya. Pero pagkataw-taw di na siya Katoliko kay di man siya mahindayap. Mauna siya nga ang pagkakatoliko sa pagkatinood ng mga kapatid. Dili gina siya iyahan ni Kristo. Kaya wala si Kristo magtukod ng Katoliko. Kaya sa mabasa ka rin dito sa kanang pinadayag no sinabi. Ang mabasa na dito na ang yawa maglilimbong sa tibok kalibutan. Kung muna atong kaasahan nga pag mukayo sa tibok kalibutan Katoliko, ang yawa Katoliko pod. So, mali siya nga mga patakaran mga igsoon. Kaya kung mabasa na dito sa Efeso 5:23, ang loso ni Kristo ang iyahar ng iglesia. Nang kung karoon nili mo iglesia ni Kristo, adi lagin mo malos. Ang tinuod ng iglesia ni Kristo mga igsoon, di Katoliko. Ang tinuod ng iglesia ni Kristo, mutuo ka si Kristo Dios, bautismado sa ngalan ni Kristo, nagsimba sa Diyos at yung Sabado, o ang puta kaya sa Diyos, mga alam ni Kapulo, ipakaon na lang sa katawan sa Diyos, mga kapatid. Mauna siya ang iyahang pundok ni Kristo, na iyang pagalawason. Kung nag-iawit siya sa Kristo, tukuron ko, sa ito pa, tukuron ko, sa ito pa, iyahan ni Kristo, tukuron ko ang akong iglesia, so kang Kristong iglesia. Sa ito ang gibasa, gisulti na po si Pablo dito sa Galacia 1:22-23 kalagingon. O sa kang Kristo nga mga iglesia sa Judea, ako na pahingin sa dagoy. Mawala may ilang hindungan, ang gingon, ang kaniadto, naglutos ka nito, karon nagwali na sa pagtuo, ang kaniadto yung ising kamutan sa pagyagyan. So ang tanong nga ito ni Kristo mga igsoon, mga kapatid, mga iglesia ni Kristo. Anig haponon, guba ang Katoliko. Pero kinisya, wala man sa personalan. Kaya ang kaluwasan, wala yung liyay. Pagka-imperno na ito mga igsoon, di na kita pwede mabalik. Ginoo, mabalik ko sa kong atos kalibutan, kaya mudawat na kasi mo ang iglesia. Diligid. Unya, nagingin pagit si Kristo. Bisan pinsa ka itong wila ka na po sa tubangan sa mga tao. Ilong ko sa tubangan sa kumamahan nga nasa langit. At ang bisan pinsa ka itong bibila ka na po sa tubangan sa mga tao. Di ko sa ilong sa tubangan sa kumamahan nga nasa langit. Mateo 10:32. Karon, kung mayon ka nga, Iglesia Katolika Romana ko, wala asa mas Kristo niya. Diwagin mo ila si Kristo. Ang Roma na hinon mo imo ang Iglesia. Tagiyan mo. Kung ang Iglesia kailangan sinaban ni Kristo. So, ang sa Roma, kung Iglesia Katolika Romana ka, pero kung mayon ka nga Iglesia ko ni Kristo, so ka ni Kristo. Mawas na nga, tagiyan mo ang Iglesia ko ni Kristo. Imong gila si Kristo, tumangan sa mga tao, o ikaw lawas ka ni Kristo. Ang tinuod ng Iglesia ni Kristo, bautismado, sa ngalan ni Kristo, nagsimba sa Diyos. Sa adlong Sabado, mo ilang si Kristo Diyos, mauna na ang tinuod ng Iglesia ni Kristo, o ang hawag ng ikapulo, ipakaon at katawan sa Diyos. Mauna siya ang tinuod ng Iglesia ni Kristo, mga
kapatid, muila na si Kristo Dios. Kanang simba sa adlaw Sabado, o ang hala doon ikapulo, ipakaon na sa katawan sa Diyos. Mauna siya ang pundok ni Kristo. Kung naging si Kristo dito sa Juan 21:17, Pedro, ginong mo ba ako? O maingon si Pedro, nasayag ka Ginoo kay ginoo ko ikaw. O siya maingon, takala na ako mga kanilo. Salamat. Okay, daghang salamat Pastor Claudio Alpici sa imong 5 ka minuto nga pagguba sa proposisyon nga gipamatudan sa atong alternatibo. So karon, Brad Pastor Claudio, ato bangon nimo ang 10 minutos nga mga naglagubo nga mapangutana gikan sa alternatibo. Andam ka na bang manubag? Andam na. Andam ka na bang mangutana? Andam na. Sugdan nato ang 10 minutos na cross-examination. Unang pangutana, Pastor. Ningon magyud ka nga sa Mateo 16:18 ang simbahang Romanong Katoliko dili gitukod ni Kristo. Kanang pulong dili mabasa ba nato sa Mateo 16:18? Tubag, kung mabasa, tubag kung di mabasa. Na mabasa, kaya naging ko si Kristo nga, tukuron ako kung iglesia, di man Katoliko. O niya pa si Kristo, tukuron ko ang Katoliko. So, naay kanang Katoliko, pero naging si Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. So, dili Katoliko, tunod na pinutaran. So, klaro imong tubag nga way mabasa. Sa imong pag-ingon nga dili tinukod ni Kristo, makato o suyot. Tinuod akong gisulti nga dili tinukod ni Kristo, kaya pag-ingon ni Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Pero ngayon si Kristo, tukuron ko akong iglesia Katoliko. Ngayon man si Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Pero ang iglesia ni Kristo kay ng Kristo ng iglesia, kaya naging man si Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Klaro kang Kristo ng iglesia, dili Katoliko rin manag. So what ay mabasa nga imong giingon dili wala ko nga pulong. Sulod po na. Kini bang gitukod? So reminders no, dili mga komentaryo tubag. So premise, then proceed sa pangutana. Sa Mateo 16:18 nga akong gigamit, gidawat pa nimo nga si Kristo nagtukod og simbahan diya. Dili simbahan ang gitukod ni Kristo diya sa akong Biblia. Kani nga ang gitukod ni Kristo iglesia. Una ang iglesia katawan ni Kristo. Oh, naging si Kristo tukuron ko ang akong iglesia. Dili simbahan. Kung naman kay Biblia na mabasa na naging si Kristo tukuron ang simbahan, doon na siya reliyon nga paninteres. Kay sa mabasa sa Biblia na tunay gid sa Biblia, ang ingon nito, tukuron ko akong iglesia, dili simbahan. No, wala tao nga simbahan. Kung mga tao at simbahan na si Kristo na hinahon mga simba dito sa tao. So, mali nga po na. Iyon ka dili iglesia, akong basahan na Mateo 16:18. Basta saltihan ko ikaw, Pedro, og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Akong pangutana, nadunggan ba nimo o wala? Kana siya nga Biblia, nagingin siya, Paglisyon. akong pangutana, wako na kinahanglan og interpretasyon. Akong pangutana, nadunggan ba niya akong gibasa? Nadunggan o wala? Yes or no? Nakadungog ko sa imong gibasa. Pero ang imong gibasa, doon ay reliyon pang-interes. Kaya ang tinuod nga Biblia, ang itukod ni Kristo, iglesia, dahil simbahan. Unya, ang iglesia, katawahan mo na siya. Unya, inyong dihibang simbahan. So si Kristo naghiwa na simbahan, siya na dahil mo simba. So, mali nga pangutana, sunod na pangutana. Matod mo, nadunggan mo akong gibasa. Simala sa akong gibasa sa Mateo 16:18. Simala sa akong gibasa ha, na matod mo imo nadunggan kung saan gitukod ni Kristo. Ang imong gibasa ng Biblia, giingon ni Kristo, giingon daw nga gitukod. Ato imong dumanong nga ang pangutana sumala sa iyang nabasa sa Biblia nga iyang gibasa ba? At diha sa imo sa Biblia nga iyang gibasa unsa man ang gitukod ni Kristo. Sumao na ang iyang pangutana, sumao na atong hatagan tubag Pastor Claudio. Unsa nga simbahan ang gitukod ni Kristo nga iyang pangutana? So sumala siya ang gibasa, unsa nga simbahan? Kana lagi siya nga Biblia, unsa nga simbahan? Kana siya sa mabasa sa inyo ang Biblia nga dunay reliyon pang-interes. Simbahan ang gitukod niya, pero kung ari sa tinuod nga Biblia nga walay reliyon pang-interes, iglesia.
iglesia ang gitukod katawhan. So kanang mo ang Biblia, doon na sa relihiyon pang-interes. Sunod nga pangutana. Nasayod ba ka ang itiang ang synonymous sa iglesia mao ang simbahan? Nasayod ka niya na wala? Sayo mo una siya kuhan. Objection. Ako pangutana, nasayod ba siya nga ang synonymous sa iglesia simbahan? Nasayod siya nene? Yes or no? So Pastor Claudio, ang pangutana categorical. So yes or no, nasayod ba ka nga synonymous ang simbahan o iglesia? Tubag sa og no or yes ba, then qualify sa imong tubag. Yes, nasayod ko nga kanang dito ko diha simbahan, pero doon ay relihiyon pang-interes. Kaya kana siya nga Biblia, bisan pa atong basa atong panahon dito sa kanang Genesis 6:20. Walay 20 na, nais versikulo 20, pero ay gisulat. Kaya siya nga relihiyon, o kaya siya nga Biblia, doon ay pang-interes na. Kaya diwaya aguban nga sinulat. Sunod na pangutana. Kanang imong giingon nga relihiyong pang-interes, kung dili na bakat ang imong gisulti nga relihiyong pang-interes, mabasa ba na sa Biblia ang imong giingon? Kung di na bakat ang pulong nga relihiyong pang-interes, mabasa ba sulod sa Biblia? May mabasa sa relihiyong pang-interes niya sa imong gibasa. Kaya sa unang Biblia, kung ano siya, patawahan mo ng iglesia na, una diya, simbagiman yung simbahan. So na objection pag nagani objection nga mahitabo, automatic ta mahunong. Kaya atong paminahon ang objection sa pikasaping. So sabay mo objection, Mr. Mark. Na daw mabasa. So karon ako kay para matinuod ang giingon, dili may mong bakat yun yung giingon, ako sa pangayuan sa mabasa sa Biblia kanang yung giingon nga relihiyong pang-interes. So atong gigrant ang objection kay ningon man kaganduna. So ang pautana sa pikashabig kung naa sumala sa imong gi-affirm, so nangayo siya og ebidensya. Iapat. Na ebidensya sa Genesis 6:20. Wala litra, pero na bersikulo. Wala siya sa pagbasa diha natin ng pang-interes. Sa Mateo 13:14, wala Mateo 13:14 ala. So, sunod na pangutana. So mo tong iyang tubag. Follow up sa imong question. Matod mo sa Mateo 13:14. O yan ba ka, kung dili mabasa ang imong giingon sa Mateo 13:14 nga relihiyong pang-interes pildi na kaning debatiha. O yun? Yes or no? Nakakawa mo mabasa diya sa Genesis. Kananing Reminders, categorical ang pangutana, dili sa ma-explain. Unahon ang yes or no, then i-qualify ang imong tubag. So atong usbon ang pangutana para maklaro sa atong pinangga na Pastor Claudio. Ingon man siya nga naa daw mabasa sa Mateo 13:14 ang relihiyong pang-interes na pulong. So karon akong pangutana, kung mabasa nimo sa Mateo 13:14 sa imong Biblia, o yun ba ka nga, kung di mo ako sana ba, matod mo na mabasa sa Mateo 13:14. Akong pangutana, kung dili nimo mabasa ang pulong relihiyong pang-interes sa Mateo 13:14, o yun ba ka nga pildi na kayo ng debatya, humano na natin debate. O yun ka, yes or no? So di pa matubag atong pahinumdumano ang both side nga ang atong topic baya pamatud-an nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Hinumduman nyo ha nga dili mo angay mulayo sa tema. So akong request ang both side nga mobalik yun ta sa atong topic. Okay ba mo? Okay ba? Okay ba po ang suggestion sa atong moderator nga mobalik ta atong topic? Okay ka? Okay po, kay may moderator. Okay, proceed sa pangutana, Brad Stalwart, according sa topic. Yeah, ang akong tema pamatud ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Akong pangutana nimo, di nato ni dugay-dugayon para mahuman. Makabasa ba ka sa Biblia? Sa Biblia nga giingon nga ang Roman Catholic Church dili tinukod ni Kristo. Kung makabasa ka,
pildi ko, pero di ka makabasa, pildi ka. Human ang debate. Dawaton ba nimo? Yes or no? Yes. Naay kanang mabasa nga dili Katoliko ang gituko ni Kristo, kaya ang gituko ni Kristo Iglesia man. Kuha sa Mateo 16:18. So, pero dili Katoliko. So meaning naay mahitabo nga sa daon kay dawat man sa negatibo ang pangutana sa afirmatibo nga kung mabasa mudaog siya, kung dili mabasa pildi pod. Karon kay niuyon man ang negatibo, so ato nerong iklaro unsa tong challenge kay atong basahon og dili makabasa pildi, o kung mabasa pod daog pod siya. Unsa tong balik to? Ang akong challenge kay nisupak man siya nga ang Romano Katolikong simbahan tinukod ni Kristo. Ang akong challenge kay ang gidawat na iyang basahon sa Biblia nga ang Romano Katolikong simbahan dili kanapulong dili tinukod ni Kristo. Mano basahon niya? Basahon niya nga ang Romano Katoliko teksto bersikulo nga dili tinukod ni Kristo, gidawat na niya. Ipabasa na moderator. Okay, so as moderator, igo lang gyud ko mo implementar sa inyong nasabutan. Na mo gyud challenge din nga imong gidawat. So meaning kay imong gidawat time na, pero humanon ta ni. Kay imo namang gidawat, so karon mao na ang imong higayon sa pagbasa sa gidawat nimo nga challenge. So tagaan nato higayon nga mo kutlo ka kay moderator ang mabasa. So naay mabasa na dili Katoliko ang gituko ni Kristo. Nasa diri sa akong Biblia. Diri sa akong Biblia sa Mateo 16:18, dili Katoliko ang gitukod, kundi iglesia ang gitukod ni Kristo. Okay, so masaha da atong pakleon para mabasa, para masayod po ang katilingban. Hinumduman nato ha, sa di pa nato basahon, ato gyud hinumduman nga naay challenge nga gidawat. Ha? Kung ang challenge wa dawata, wa gyud katungod ang moderator sa pag-implementar. So ang challenge hinumduman nato kung mabasa nga dili Katoliko ang gitukod ni Kristo, gidawat sa afirmatibo ang iyang kapildihan. Pero kung mabasa pod nimo, maanha kanimo ang kadaugan. Karon kay gidawat man nimo ang challenge, buti pasabot, obligado ka sa pagpresentar sa gidawat nimo nga challenge. Og maingon ka nga dunay mabasa. So ang moderator maoy magbasa, ug ang moderator mao ang mag-decide kung nabasa ba o dili para makadit na kita kung kinsa ang midaog niining dialogo sa pagtuo. Sa di pa nako basahon, balik ko na ko ang challenge ha. Pag dili mabasa nga ang Roman Catholic Church dili tinukod ni Kristo, pag dili mabasa pilde. Pero kung mabasa daog siya. Kung sa basahon na to nga ang Roman Catholic Church dili tinukod ni Kristo. So atong basahon ang iyang giingon nga mabasa kuno nga dili ang Roman Catholic Church ang gibasa ang gitukod ni Kristo. Basahon na to ang bersikulo. Sa to? 18. Mao nang giingon sa Balaang Kasulatan 18. Og sultihan ko ikaw na ikaw mao si Pedro, og ibabaw ni ining maong bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang ganghaan sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. So dili katungod sa negatibo ang pag-roll, kundi katungod ni sa moderator. Igo lang yun ko mo implementar sa inyong sabot. Wala ko'y labot sa inyong gidiskasan. Pero sanglit ako man ang inyong gipamoderate dinhi, o ang challenge gidawat man na dunay nagtangag na kapildihan. So as moderator, mo declare ako
nga wala mabasa ang i-challenge sa afirmatibo. So therefore, ang negatibo, pilde ni ining maong debate. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. So maproceed ta sa atong open forum.